Sabi rito, COMELEC, 55 contractors nag-donate sa President VP senatorial candidates noong 2022. Aba. Ngayon ko lang nabasa to Sabi rito, ulitin natin para medyo mas mas maintindihan natin yung balita. Sabi rito, COMELEC, 55 contractors nag-donate sa President, VP at senatorial candidates noong 2022. Patay. Diyan kaya si PBBM. Sabi 55 contractors nag-donate sa President, sa VP, senatorial candidates. Not necessarily guys. Dapat maunawaan nyo. Ang sabi dito, mga kandidato noong 2022. Not really pertaining kung sino yung existing na vice president, existing na senators right now, at saka yung existing na presidente. Ang sabi lang dito, basahin natin, tuloy tayo. No? Ito sabi dito, hindi bababa sa 55 contractors ang nagbigay ng donasyon sa ilang kandidato at partido noong election 2022. Kabilang na ang ilang tumakbo bilang presidente, vice presidente at senador ayon kay Commission on Election, COMELEC Chair George Erwin Garcia sa panayam at the forefront ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Garcia na inuna ng COMELEC ang investigasyon sa 2022 election dahil sa 5 taong prescriptive period ng election offense case upang maiwasang mag-expire bago sumapit sa 2027. Yan 'Di ba? Guess natin si Attorney Bueno. So dapat lagi niyo maintindihan yung minsan kasi yung mga case na ifa-file may mga prescription. So ayan, prescriptive period. Dito kanilang napag-alaman na nag-donate ang mga contractor sa ilang kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, senador, gobernador, congressman at party list. We conducted motu proprio and we found out that indeed there were 55 contractors. Ayan. Dami. Grabe. So, ayan, medyo ako din gusto ko makita, no? Sino ba ang Sino ba ang Kasi lahat dyan tatamaan no? Sabi COMELEC 55 contractors nag-donate. Pero dapat parang di mo ba anong balita kay Chis Escudero? Kala ko iniimbestigahan na rin to ng ng COMELEC. Di ba kasi ang talagang yun may admittance Di ba? May admittance yung sinasabing contractor na nag-donate. Meron na no? And I think hindi rin naman tinanggi ni Cheese. Pero ngayon, eto. Ayon sa kanilang pag-iimbestiga, 55 na contractors nag-donate no sa mga nakarang kandidat. Iniwan mo ako dito, Boss Mark. Sige. Ayan. So ano sabi? Nagbigay ng donasyon. Hindi, pero hindi ko alam paano mo ba, especially like let's say si Isko Moreno. No, tayo naman gawa lang din tayo ng natin, ng perspektibo natin or ng kuha tayo ng isang angulo, no? Na kasi kagaya niyan, bilang kunyari si Isko na first time natatakbo bilang presidente, would he be able to distinguish na yung magdo-donate sa kanya is contractor? No? Or anyway, since he's a mayor already or dati siyang mayor siya So nung tumakbo siya, merong posibilidad.
Ayan. Hindi mo pa ako pwedeng pabayaan sa pansitan. No. Hindi, maganda kasi pagka may kapalitan ng kuro-kuro eh. No? Hindi, tsaka interesado rin yung parang mas na-justify natin yung isa't isa, yung ano natin. Hindi, yun nga no. So, kung ano lang hypothetical lang naman, kung si Isko yun, may possibility kasi as a mayor, definitely, meron siyang kilala mga contractors. Di ba? Although kahit hindi diskaya yan, definitely, meron siyang kilala. Oh, si Pacquiao, si Manny Pacquiao, oh, syempre dati siyang senador. Oh, posible may kilala rin. Si Lenny, as a VP, hindi ko alam kung nagkaroon siya ng project na, kasi VP kagad tinakbo niya, di ba? Mamations Blue. Hindi ko alam kung talagang meron siya before na ano na, pagdating dyan sa pagiging contractor. So hindi ko alam kung meron siyang infra. Si PBBM, civilian. Bias. Bias, no? Hindi. Kung si PBBM, I think dati naman siyang senador and dati na rin siyang maganda, no? Yung resume ni PBBM sa pagiging politika. Napasok siya sa LGU, sa local, sa national, and syempre napasok niya rin yung pagiging kongresista hanggang sa naging senador, naging gobernador, lahat na. Kung talagang hindi nagkaroon ng dugasan nun, most probably baka vice-presidente tas presidente. 'Di ba? Kaya lang na-imagine ko lang, no? Ganda siguro nun, no? Kung vice president siya, baka napigilan niya yung pambubulastog ni Digong. Mga DDS, no? Eto kung si Duterte sana, sinilip niya yung laban ni PBBM sa pagiging vice presidente, alam natin doon na mananalo si PBBM. Malamang na ituwid niya yung direksyon ng tutunguhin mo. Digong, sigurado ako hindi ka nakulong sana dyan. O kaso wala eh. Nga ka eh. Ayaw mo ring maging vice presidente si PBBM nun eh. 'Di ba? Oh. Ano sabi dito? We conducted motu proprio and we found out indeed there were 55 contractors who contributed sa 2022. Mayroon doon na 6 na candidate for senators. May candidate for president. Walang S. So isa lang. May candidate for president. Walang S eh. Sabi mayroong 6 na candidates for senators. May candidate for president. Isa lang yun. No? Vice President, naku, isa lang din. Ani Garcia, may 3 candidates for governors, 2 candidates for vice governors, and then at least 3 candidates for congressmen. At may mga candidates din para sa party list, dagdag pa niya. Ayon kay Garcia, hinihintay pa ng COMELEC ang kumpirmasyon mula sa Department of Public Works and Highways kung may kontrata sa gobyerno ang mga naturang kontraktor bago ilabas ang listahan. Giit pa ni Garcia, tinututukan muna nila ang mga kontraktor ngunit ipinapaalara rin niyang ipinagbabawal sa ilalim ng Omnibus Election Code ang pagtanggap ng donasyon mula sa mga mining firm at iba pang may kontratas sa pamahalaan. Patay kayo dyan. Hindi, dyan. No? Yun nga eh. Kaya ito, almost ganun din eh, no? Yung kay... iba't ibang form ng corruption. Yan yung nangyayari ngayon. No? Kaya ako, kung hindi ako presidente, malamang kasama niyo ako dyan magrarally nung September 21 eh. Sabi ni PBBM.
O, eto. Sunod natin tong ano. So yan magandang balita yan. Malalaman natin kung sino yung mga makakapalang mukha na tumanggap. Pero abangan din natin yung paliwanag nung kung sino man yung mga lalabas dyan sa listahan ng mga tumanggap ng donasyon nung eleksyon 2022. Ganda niyan. Eto. Ba't parang ito rin yun?